Welcome again dito sa klase natin sa Effective Evangelism, Missional Evangelism and Discipleship. At ngayon, nandito na tayo sa lecture number 11, Introduction to World Religions. So, ang aim natin dito is to compare and study the core tenets of major world religions and Christianity. Sa ating pagsisimula, tayo muna ay manalangin. Panginoon, dalangin po namin na sa pagbubukas ng pag-aaral namin sa bahaging ito, hiling po namin na mangusap po kayo sa amin personally, sa aming puso, sa aming isipan, kung ano yung kahalagahan ng mabuting balita na aming tinanggap at ang mensahe na ito na nagbibigay ng pag-asa sa lahat ng mga tao na hindi lamang nagpapakita o nag-introduce ng kahit anong relihiyon, kundi aming Diyos kung paanong nakikita din namin yung pananaw ng iba, pamumuhay at paniniwala. Ang dalangin po namin na hindi lang yung aming nais sabihin, paniniwala na meron kami yung amin pong masambit, kundi amin o Diyos na maipasa sa kanila kung ano yung laman ng inyong puso, kung paanong nakilala namin kayo at naranasan namin kayo sa aming mga buhay na hindi maipapakilala ng kahit anong relihiyon. Salamat po ba nila Espiritu Santo. Salamat dahil Panginoong Jesucristo nakilala namin kayo. At ito ang pinakamainam na nangyari sa aming mga buhay. Dalangin po namin tunay na maging ilaw at asin kami ng sanlibutan ito. At walang ibang maitaas, maparangalan sa aming mga buhay, mga patuto at mensaheng aming daladala, kundi ikaw lamang aming Diyos. Salamat po sa lamang ang lahat ng pagluwalhati, papuri, parangal at pagsamba aming mabuting Ama, sa kapangyarihan, pakikipisan at patnubay ng banal na Espiritu Santo, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, tinatanggap po namin at inaangkin ng tagumpay. Amen. 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 Muli po, welcome sa lecture po na ito. At napakahalaga na atin pong unawain ang mga bagay na ito. Ano po, sa pag-present po natin tungkol sa Panginoong Jesucristo sa ibang mga tao, meron po tayong mga paniniwala na kinakaharap. Ano po, kasi lahat ng tao meron na pong kinamulatan na paniniwala at doon po yung practice nila o pamumuhay nila bumabase din. So, understanding others to love them well according to the love of Christ. Kung aim talaga natin na ipakilala ang pag-ibig ng Panginoon, kailangan maintindihan din natin sila. Ano yung kanilang kalalagayan, ano yung laman ng isipan nila, ano yung kinamulatan nila, at ano yung kanilang nagiging araw-araw ng pamumuhay. So, hindi naman ibig sabihin na kailangan mag-compromise tayo, pero kailangan alam din natin kung paano ire-represent si Jesus sa kanila. At the same time, hindi natin sila i-disrespect intentionally. So, as we study this lecture, ang prayer po natin na hindi tayo magkaroon ng aim na ipakitang tayo ay tama sa pamamagitan ng pagkapanalo sa mga argumento. At mali po kung yun ang magiging intention natin sa pagtingin natin sa ibang mga tao na mayroong ibang paniniwala o pananampalataya. So bago po natin aralin yung major world religions or yung mga ibang paniniwala, kailangan meron po tayong humility. Yun pong humility na yun ay nanggagaling sa Panginoon. Meron pong ganitong pagpapakumbaba. At kahit si Apostle Paul, nung pumunta siya sa Athens, hindi siya nagsimula sa pamamagitan ng pag-atake sa paniniwala ng mga naroon. Makikita natin sa Acts chapter 17 na pagdating niya sa Athens, nag-observe siya doon, nakinig siya sa mga tao, kumonect siya sa mga tao, at nirespect ni Apostle Paul yung paghanap ng mga tao sa Diyos doon sa lugar na yon sa pamamagitan din ng pag-correct sa kanilang misunderstanding sa Diyos. Kasi tayong lahat, sino ba naman ang ayaw makakilala sa Diyos? May mga pagkakataon na akala natin sa kinamulatang relihiyon ay nakilala ng lubos ng mga tao kung sino ang Diyos. Ngunit alam natin na ang
pagkakilala sa Panginoon, sa tunay na Diyos, ang magbibigay sa atin ng pagkaalam ng layunin ng ating buhay. So yun yung model natin. Karoon tayo ng observation, matuto tayo makinig, hindi basta tayo nagsasalita, di basta tayo nagko-correct, at magkaroon tayo ng prayer na makakonect tayo sa kanila. Yun po kasi yung pinakamahalaga. At irespeto natin sila, hindi doon sa kanilang maling ginagawa o maling practice o paniniwala, kundi irespeto natin sila na sila ay sincere din, na hinahanap nila talaga ang katotohanan ng Diyos. So kung tayo na alam natin sa sarili natin na nakita natin ang katotohanan ito, magkaroon tayo ng passion and compassion para sa kanila, no? So we study world religions not to win argument but to win people. Kailangan kasi nating malaman ano ba yung kanilang paniniwala sa kanilang pinaniniwalaan at bakit sila nagsistay doon. May mga tao na very devoted sila sa religion nila. At hindi lang dahil ipinanganak sila sa religion na yun, kundi may something sa kanila na nakita nila that they hold on to that religion because they find that thing or that drive of faith na magstay sila doon, 'di ba? So kung ang goal natin mag-win tayo ng argument, may pagkakataon na pwede naman manalo tayo sa argument pero we lose people, we lose relationship, 'di ba? So oftentimes sa evangelism naman talaga, may time na we tend to lose relationship or lose people because of the truth. Pero yung intentionally na nanggaling sa atin dahil na overpower tayo ng pride, 'di ba? So ang mangyayari sa atin sa halip na makawin tayo, nakakatisod tayo. So in evangelism, understanding someone's worldview is an act of love. 'Di ba? Kahit nga sa mag-asawa o kaya sa mga nagliligawan, hindi lahat ng tao parehong pananaw, parehong paniniwala. Pero the more natin naiintindihan yung tao na yun dahil mahal natin siya, nakikita natin kung paano tayo mag-a-adjust, paano tayo magko-correct, paano tayo magre-rebuke, paano tayo mag-e-express ng appreciation, 'di ba? So ganun din sa ibang mga tao na mayroong ibang worldview sa atin. At hindi lang basta worldview ang dala-dala natin. Ang dala-dala natin ay yung Panginoong Jesucristo, which is the truth, the way, the truth, and the life. So when you know the story they're living in, you know how to bring Jesus into that story. Kung naintindihan natin yung kalalagayan nila, doon lang yung punto na may share natin si Jesus sa kanila effectively. So to love your neighbor is to understand their worldview. So as we go along, we will study these major religions. Konti lang to. So pero magkakaroon tayo ng idea kasi most of these major religions around the world ay makikita natin na marami yung population na nandito. And at the same time, kahit na dito lang tayo sa three major religions na to magfo-focus, or if ever na pwede nating madaanan din yung iba, yung worldview ng ibang religion, at the same time di ito in depth, di ba? Pag-aaralan lang natin yung overview nito para makita natin kung paano tayo makaka-connect at makaka-establish ng conversation sa kanila. So, magkakaroon din tayo ng careful comparison with Christian faith sa mga major religion na ito. Pero meron tong fairness, accuracy, and compassion, di ba? Kasi ang purpose natin dito is not to insult anyone or any kind of belief. Our purpose is to equip everyone to share Christ wisely, respectfully, and truthfully with the people in this area of cultures and traditions. So ang tanong, what is worldview? Diba? So a worldview is the lens through which a person sees, interprets, and makes sense of reality. So it is not just what we think, it is what we assume about life, often without realizing it. So everyone has a worldview. Lahat ng tao may worldview. Ano yung pananaw mo sa mundo, sa buhay, 'di ba? Sa lahat-lahat, yan ay worldview. So even the person who says, I don't believe in anything, believe in something because neutrality is a myth. Walang tao na walang paniniwala. So kahit yung mga atheist na sinasabi nila na hindi ako naniniwalang
may Diyos. That's their faith. Kasi hindi ka pwedeng mag-express ng ganung hindi ako naniniwala because that kind of statement includes belief. And belief is also kind of belief, 'di ba? Because neutrality is a myth. Hindi pwedeng nasa gitna ka lang pagdating sa belief and unbelief. You need to choose both. At everybody has this kind of worldview and belief system rest on answers to life's deepest questions. So, worldview answers four big questions: origin, where did we come from? Meaning, why we are here? Morality, how should we live? Destiny, what happens after death? So, even atheists has this kind of worldview that is in need to be answered through these four big questions: the origin, the meaning, morality, and destiny, and also other major world religions and other uh, belief systems as well. So every worldview must answer the questions of creation, fall, and redemption. Though these terms ay mas madalas natin to makategorize sa Christian faith, pero totoo yun eh. Kasi origin means uh, it means creation, 'di ba? So for some people, it means evolution, 'di ba? Pero it's also a question of origin and fall. It's about the sinfulness or the morality and immorality of humankind and the redemption, destiny. Saan nga ba patungo yung buhay ng tao, 'di ba? Merong mga tao meron existential crisis. Ano ba yung purpose ko sa buhay? Pag namatay ako, saan ba ako pupunta? What's the meaning of life? So, dito tayo magkakaroon ng focus, and we pray that as we understand uh, their places, na maintindihan din natin kung paano natin ma-present yung gospel effectively through the Holy Spirit. So the question of origin, where did we come from? Every religion or philosophy answers this differently. So sa Islam, sabi nila ang origin is Allah. So Allah created the world by command. So in Hinduism, the universe has cycles. Brahman is the ultimate reality. In Buddhism, the universe is eternal. Creation is not the main concern. So in atheism, there is no creator. We are a product of chance and natural process. So syempre sa atin, sa Christians, as Christians, we believe and we have faith a personal and loving God intentionally created the world and also us in his very own image. So your view of origin shapes everything else. If we are accident, life has no ultimate meaning, 'di ba? So kung ano yung point of view mo kung paano nagkaroon ng mundo, kung saan tayong bilang tao nagmula, napakalaki ng magiging bahagi niyan sa buhay natin, 'di ba? So kung tingin natin na nag-evolve lang tayo from lower forms, 'di ba? Ang mga bagay na 'to ay makakaapekto talaga sa atin kasi kung ito yung point of view natin, ibig sabihin wala tayong napakalaking pagpapahalaga sa buhay. Ibig sabihin point of view natin sa isang tao ay katulad lang ng mga bagay o kung ano man sa mundong 'to na normal na kapag namatay ay sasama na lang sa lupa at parang magiging pataba na lang. Pero hindi yun yung point of view natin kasi we as Christians, we believe a personal loving God intentionally created us in His image at hindi lang yun, di ba? Nag-involve talaga siya. Very much involved. Ang Diyos na to, hindi siya distant sa kanyang creation. So, if we're creation of God, then life is full of purpose. May purpose. May purpose ang buhay ng isang tao na tinatanaw na nilikha. Nilikha siya ng Diyos, ano, at intentional yung pagkalikha sa kanya. So number 2 is the question of meaning, why we are here. So some religion says we are here to fulfill a divine purpose, escape suffering, accumulate good karma, discover our inner divinity, survive and reproduce, serve society, worship God. So
as Christians, we exist to know God, to love God, to glorify God, and enjoy fellowship with Him forever. So ito yung meaning ng buhay natin. Hindi tumutukoy yung meaning ng buhay natin sa naiisip natin o nararamdaman natin o sa current situation na meron tayo. Yung meaning ng buhay natin, makikita mo lang kapag na nalaman mo kung sino yung lumikha sa'yo. 'Di ba? Yung meaning, yung purpose ng buhay natin, malalaman lang natin kapag nakilala natin kung sino yung creator natin. Kasi ang creator natin ang nagde-define ng purpose, ng meaning ng buhay natin. So meaning is not self-invented. It is God-given. So the question of morality, how should we live? So every worldview has a moral structure. Sa Islam, meron silang tinatawag na Sharia. Sa Buddhism, meron silang tinatawag na Eightfold Path. Sa Hinduism, meron silang tinatawag na case duty and karma, 'di ba? Sa secularism, meron silang pinopromote na self-defined morality. Yan yung napakarami ngayon. So, be true to yourself, your truth, 'di ba? My truth, 'di ba? Yan yung mga bagay na pinopromote ngayon sa secular world. Pero tayo as Christians, we are called by God to holiness grounded in God's character. We are called to be Christ-like. Yan. So, nung hindi pa natin naiintindihan ang mga bagay na ito, yung ating isipan ay merong confusion, merong corruptedness. Pero as we go along in understanding this truth, the meaning of morality, 'di ba? Yung pinagmumulan at pinatutunguhan ng lahat ng mga bagay nito kasi ang morality hindi tumutukoy sa mga legal, pagdating sa batas, legal na batas, andun yung morality, 'di ba? Hindi ibig sabihin pumasa ang isang batas sa pagiging legal sa isang estado o sa isang bansa, ito ay moral na, 'di ba? Katulad sa ibang bansa, para sa kanila okay nang magkaroon ng abortion at mga bagay na katulad nito at sa tingin nila walang mali kasi hindi sila sumusuway sa batas. Pero alam natin na sa Panginoon, immoral 'yon kasi napakahalaga ng buhay pagdating sa Diyos. At kahit yung isang baby hindi pa siya pinapanganak, na sinapupunan pa lang ng kanyang ina, buhay na 'yun 'di ba? So, we tend to view morality pagdating sa different kinds of worldview. Pero tayo as Christians, ang morality, yung standard nito, yung subject and object of morality, walang iba kundi ang Diyos. Yung kabanalan ng Diyos, yung kalooban ng Panginoon. So, your worldview determines your ethics. Kung ano yung paniniwala mo pagdating dito sa morality, dito rin pinapakita yung ethics mo, yung iyong pamumuhay, yung iyong lifestyle. So, if God is holy, morality is objective. If truth is relative, morality depends on feelings. So if life is an illusion, katulad ng sinasabi ng Hinduism and Buddhism, morality is a tool to escape the cycle. So if we evolve randomly by the natural process, morality is a human construct. So makita natin to, that morality flows from metaphysics, from what we believe about ultimate reality. So kung ano yung pagtanaw natin sa katotohanan na to, napakalaki ng magiging bahagi nito sa daily practice natin, sa daily life natin, sa way of thinking natin, sa pagpapahalaga natin sa ibang mga tao at higit sa lahat, sa pagtanaw natin sa Diyos. Kasi if morality is true, if God is true, and we affirm that God is true, meron tayong moral accountability. Diba? Yan yung iniiwasan ng mga tao. So pagdating sa Christian faith, pinapakita na napakahalaga na itong moral accountability natin sa Diyos direkta. Lahat ng ginagawa natin, iniisip natin, sinasalita natin, accountable tayo sa Panginoon. Pero salamat, dahil merong hope sa Panginoon, may hope sa Diyos, hindi tayo venue, hindi tayo tinitingnan ng Diyos.
sa kung ano yung nakaraan natin, kung ano yung nagawa nating kasalanan. Kasi kapag ka ang isang tao, tiningnan niya ang sarili niya na makasalanan at siya'y nagpakumbaba sa harapan ng Panginoong Jesucristo at inihingi ng tawad ang lahat ng kasalanan, nagkaroon ng submission sa kalooban ng Diyos, at nagkaroon ng change of heart, ng change of mind, susunod na doon, yung change of lifestyle. Diba? Kasi ito yung morality natin, hindi tumutukoy sa tradition lang. Yung morality natin tumutukoy sa kung sino ang Diyos. Tumutukoy sa kung sino ang Diyos na banal na namatay para sa atin nung tayo makasalanan pa, nung siya'y nagkatawang tao, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. So, to make it clear, hindi ang Diyos na matay, di ba? Si Jesus Christ nagkatawang tao at sa kanyang pagkakatawang tao, nakipisan siya sa piling ng kanyang mga nilikha at namatay para sa kasalanan ng kanyang mga nilikha. At ang sino mang sumampalataya ay magkakaroon ng kapatawaran sa kasalanan at buhay na walang hanggan. So yun yung morality. Dinidefine tayo as Christians sa ating pananampalataya. Dinidefine yung ating morality hindi sa ating personal righteousness kundi sa righteousness ng Panginoong Jesucristo. So the question of destiny. So what happens after we die? So every worldview offers an answer. Sa Islam, sabi nila sa heaven or hell ka pupunta pero based on your works or obedience. So masisave ka lang kapag ka ginawa mo yung mga bagay na dapat na pinapagawa doon angkop sa relihiyon na yon. So sa Hinduism at sa Buddhism, merong rebirth until enlightenment. So kapag ka ikaw hindi ka pa pumasa doon sa standard na yon, ikaw ay marirebirth ng marirebirth hanggang sa ikaw ay ma-reach mo yung point of enlightenment na yon. So sa atheism, wala. Pag namatay ka, you cease to exist. Mawala ka sa mundong to, eventually, malilimutan ka rin ng mga tao at well, that's life. Parang katulad lang din ng mga halaman at mga hayop sa paligid na kapag namatay, nililibing at ayun na lang. There's no hope at all. So secular spirituality, ang paniniwala nila, your energy returns to the universe. Kapag namatay ka, ililibing ka, tapos yung energy mo, babalik lang sa universe. Pero sa atin, as Christians, we believe that we have hope in Christ. Diba? Mamatay man ang isang mananampalatayang Kristiyano, we have this hope of resurrection. A glorified body, just like Jesus Christ. Nung siya na-resurrect, nung siya ay namatay, at muling nabuhay, kung paanong si Jesus Christ nagkaroon ng ganung bagong katawan after resurrection, katawang panlangit, hindi na katawang panlupa, na nabubulok, nasisira, nakakaramdam ng sakit, kundi isang katawan kung saan ito ay mabubuhay ng walang hanggan, na hindi nasaklaw ng ganung klaseng pain and suffering. At ito yung pinananampalatayanan natin. Ito yung pinaniniwalaan natin. At ito yung present sa atin na truth na merong eternal life na nag-iintay sa mga sumampalataya. Pero sa mga hindi sumampalataya, merong judgment. 'Di ba? Sabi nga sa John chapter 3, yung mga hindi sumampalataya sa Panginoong Hesus, hinatulan na sila. So kahit naman sinong taong ipinanganak sa makasalanang mundong ito, ay kailangan sumampalataya tayo sa Panginoon para tayo ay maligtas sa Panginoong Jesucristo. So, merong eternal life sa Diyos, sa mga sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, at meron namang eternal separation doon naman sa mga hindi sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. So, destiny shapes the urgency and focus of evangelism. If people live forever, evangelism becomes the ultimate act of love. So merong purpose, merong ganitong klaseng kahalagahan na pagkaunawa dito sa mga bagay na to.
hindi lang heaven, hindi lang hell, kundi yung relationship sa Diyos na ni-restore sa atin, 'di ba? So, napakahalaga na maunawaan natin 'to, and as we go along, prayer natin na habang nakikita natin yung worldview ng ibang world religion, ma-appreciate din natin kung paano present ni Jesus Christ yung mga bagay na kalooban ng Ama, at kung paano ang banal na Espiritu Santo ay nagpapaunawa sa atin ng lahat ng 'to, na meron talagang pag-asa sa Diyos, sa buhay na ito at sa buhay na ganap na inihanda sa atin ng Panginoon. So destiny shapes the urgency and focus of evangelism. Kung nakikita natin na ito yung point of view ng ibang tao, kaya maraming nade-depress, kaya maraming mga tao na hindi nila gaanong bina-value yung buhay nila. Kasi nga, hindi nila nakikita na napaka valuable ng buhay na ibinigay ng Panginoon sa atin para sayangin lang natin sa mga walang kabuluhang paniniwala o pamumuhay. Napakahalaga nito na maintindihan nila. So, si Nancy Persis, nag-share siya ng worldview filter kung saan makikita nga natin yung mga dapat nating balansehin pagdating dito sa worldview, yung creation, fall, and redemption. So sabi niya, every worldview must answer the question of creation, fall, and redemption. So sa creation, what is the world originally meant to be? So this includes belief about origin, about purpose, and human dignity. So mababasa natin yan pagdating natin ng Genesis chapter 1 to 11, yun yung foundational chapters na yung mga sumunod. Makikita natin yung naging effect after nitong mga to. So yung creation, kung paano nilikha ng Diyos ang lahat mula sa void papunta sa inhabitable at nagkaroon ng habitable place, yung universe, kung paanong nilikha ng Diyos tayong mga tao, at kung ano yung purpose ng Diyos sa atin, kung paanong ang tao ay bumagsak sa kasalanan pero mayroong pangako ang Diyos ng redemption, ng kaligtasan, di ba? So yung fall, what went wrong with the world? So this defines the problem, the sin problem, the ignorance, the suffering, the desire, injustice, illusion. Bakit nga ba mayroong ganitong kaguluhan sa mundo natin? Bakit may paglalamangan? Bakit mayroong mga naghihirap? Bakit mayroong injustice? Bakit mayroong suffering? Bakit may ignorance? Bakit may inequality sa mundo? So, masasagot yan kapag naintindihan natin na ang tao bumagsak sa corruption, yung isipan, nagkaroon ng effect yung kasalanan sa buhay ng tao, na hindi naman yun yung disenyo ng Diyos. Dinesenyo tayo ng Panginoon to have a fellowship with Him, holy fellowship with Him, pero dahil nga ang tao ay sumuway, yung disobedience na yon nag-lead sa tao sa kasalanan. And also the promise of redemption. So what will fix this problem? So this reveals each religion's savior, 'di ba? So ano ba yung katuruan patungkol sa redemption ng mga major world religion na to? So merong nagtuturo na good works, karma, enlightenment, law keeping, self-effort, at syempre sa atin bilang mga mananampalatayang Kristiyano, alam natin na ang kalubusan ng katubusan at kaligtasan na inihanda ng Diyos sa atin ay sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Hesukristo. Yan. So, itong mga bagay na to, tinutulungan tayong i-evaluate yung worldview, at hindi lang kung ano yung paniniwala in general, pero kung ano yung paniniwala ng bawat isa na mayroong contradiction, at ano ba talaga yung totoong human condition at yung solution na kailangan natin maintindihan bilang tao sa katotohanan ng lahat ng mga bagay na to, na talagang nag-arise yung mga questions na to na kailangang masagot
magkaroon tayo ng strong belief pagdating dito at ito yung ating pamuhay, ito yung ating lakaran. So, bakit nga ba magsisimula tayo sa pag-intindi sa worldview? So, because evangelism is not just giving Bible verses. It is speaking the gospel into someone's worldview. So you cannot preach effectively to a Hindu if you do not understand how he views the soul. You cannot engage a Buddhist without understanding how they see suffering. You cannot dialogue with a Muslim without knowing their view of God, sin, and the afterlife. So you cannot speak to an atheist without addressing their assumption about reason, science, and morality. So understanding worldview is not a compromise. It is compassion. So Christians who understand worldview listens better, connects deeper, speaks more clearly, avoid misunderstandings, build bridges instead of walls, and lead people gently toward Christ. So this is why we start with worldview before the world religions. So next lecture, pag-uusapan naman natin yung different major world religions and pag-pray natin, tulungan tayo ng Lord na intindihin ito sa puso natin at makita natin yung mga tao sa kalalagayan nila at madala sila sa Panginoong Hesukristo at syempre, madala natin din ang Panginoong Hesukristo sa kanila. Ang Diyos ang patuloy na mag-ingat ng ating mga puso at the more din natin naintindihan yung value ng Christian faith na meron tayo, mas lalo nating mahalin ang Diyos. Mas lalo tayong mapalapit sa plano ng Panginoon na at calling ng Diyos, yung mission ng Diyos para sa atin, na gamitin tayo at makibahagi tayo dito sa pag-abot sa mga tao at dalhin din sila mula sa dilim papunta sa liwanag. God bless sa ating lahat. Sa Diyos ang lahat ng papuri.